Mahilig ka ba sa toasted siopaw? Tara samahan niyo ko kung paano gumawa at isi-share ko sa inyo ang recipe ko ng toasted siopaw. Magsimula muna tayong magluto ng chicken asado para dun sa gagamitin nating palaman. So una, magsaute muna tayo ng onion and garlic hanggang sa mag-caramelize or maamoy nyo na yung aroma. Siyempre, wag din kalimutang haluin para hindi masunog yung onion and garlic natin. So, kailangan natin medyo light lang ng bahagya para hindi maglasang sunog yung asado. And then, isunod na natin yung chicken. Igisa rin natin para kumapit yung lasa ng onion and garlic doon mismo sa chicken. Sa chicken ang ginamit ko, chicken breast. So, boneless na siya para madaling himayin. And then, kung mapapansin nyo, medyo chunk yung pagkakahimay ko ng chicken para kapag niluto na at ginisa, so hindi siya masyadong madudurog. Mas masarap kasing kainin ng toasted siopaw kapag medyo may nakakain ka pang chunk ng bahagya, so hindi siya masyadong durog. Then after kong magisa yung chicken, sinunod ko na nga dito yung soy sauce, water, then star anise at saka chicken cubes. Naglagay ako ng chicken cubes para kahit paano magkaroon siya ng lilamnam na lasa. And then yung brown sugar natin. Pagkatapos kong haluin, tinakpan ko din siguro mga 5 minutes para kumapit yung lahat ng ingredients natin. And then huwag nyo rin kalimutang tikman para ma-adjust nyo yung lasa. Naglagay din ako dito ng salt and pepper to taste. Then next na yung cornstarch, yung pampalapot natin para maganda siya kapag pinalaman tsaka hindi siya madaling mag-leak dun sa dough natin na gagamitin mamaya. Ayan, tapos na. So, palamigin na muna natin bago natin ipalaman sa dough. Then, proceed naman tayo kung paano ko ginawa yung dough ng toasted siopaw natin. Dito, pinagsama ko lang lahat ng dry ingredient. So, meron tayong all-purpose flour, sugar, dough improver, salt. Sa improver, kahit hindi kayo gumamit, okay lang. Kung pambahay lang naman. Except sa yeast natin, kasi yung yeast doon naman natin ilalagay sa lukewarm milk. Then, mix lang. Then, set aside muna natin. Sa milk, kailangan lang natin ng lukewarm, hindi hot, hindi warm. So, bakit lukewarm? Lukewarm para ma-boost natin yung yeast para mas mabilis umalsa yung tinapay natin mamaya. Mostly, since instant dry yeast ang ginamit natin na yeast, hindi na siya dapat i-rest pa sa lukewarm milk. Pero dahil sa bahay ako magbe-bake at wala akong proper machine or proper, ito yung method na ginamit ko para mas mabilis mag-boost or mag-active yung yeast na gagamitin natin. After 5 minutes na resting ng yeast natin, pwede natin simulan mag-mix. So dito yung dry ingredients natin, yung yeast mixture, egg, and water. Gagamit din tayo dito ng butter. This time, gagamit naman ako ng stand mixer. Sa attachment naman, ang gamit natin, hook attachment. Dito, pinagsama ko naman yung dry ingredients natin, yung yeast mixture at saka itlog. So yung butter, sa huli mo pa ilalagay yan. Sa water naman, maglalagay muna tayo kahit na 3/4 lang para ma-adjust natin kung sobrang soup o sobrang lambot ng dough natin mamaya. Then, paikutin na natin. Sa speed, ang ginamit ko, medium speed. So, sa number 3 yung speed ko. So, kung ang gamit nyo naman, KitchenAid, 1, 2, 3 lang ang meron nun. So, usually, ginagamit nila number 1 lang. Kasi, ayun ang standard. Then, after 5 minutes, i-check ko siya para malaman ko kung kailangan ko pang mag-add ng tubig para malaman ko rin kung maganda yung texture. Palagi kong sinasabi sa paggawa ng tinapay, hindi kailangan ng sobrang marunon. Kailangan alam nyo lang yung consistency ng dough para maganda at masarap yung kakalabasan ng tinapay kapag na-bake na. Kung mapapansin nyo, bahagyang nagsama-sama na yung mga dough. So kapag ganyan na yung consistency, pwede nang ihalo yung butter. And then, huwag nyo rin kalimutan maglagay ng konting oil dun sa kamay nyo para hindi dumikit yung dough dun sa kamay. And then, continue mixing hanggang sa makuha na natin yung tamang texture or yung tamang consistency ng dough.
Kung mapapansin nyo, tinatanggal ko rin yung dough sa attachment para tuluyang maghalo yung ingredients mula dun sa ilalim at saka dun sa ibabaw. Siguro nakatatlong ganun din ako. Itong procedure natin ng dough, hindi naman to nalalayo dun sa procedure na ginamit ko sa pandesal na nakapost na dun sa Facebook ko. Pero doon, gumamit lang tayo ng hand mixing. So, kung wala kayong stand mixer, pwede nyo panoorin yon para makagawa naman kayo nito kahit wala kayong stand mixer. So dapat ang consistency ng dough natin elastic na, yung kapag binanat nyo or sinalat nyo, hindi na siya nabubutas. So after natin i-mix, kailangan naman nating i-rest yung dough ng 45 minutes to 1 hour. So depende yan kung gaano kabilis lumaki yung dough. Since pambahay yung method natin, dahil wala tayong proper machine, so medyo matatagalan ng konti dun sa 45 minutes yung pagre-rest ng dough. So pagre-rest, kailangan naman natin ng bowl na may oil, and then kailangan din takpan yung dough para hindi mag-dry. Dito gumamit ako ng cling wrap. So kung wala kayong cling wrap, yung iba gumagamit ng tela. Basta hindi siya mahanginan para hindi mag-dry yung dough natin. So dapat ilagay nyo rin yan sa medyo mainit na place. Ako naman nilagay ko lang sa ibabaw ng oven. So after 1 hour, ito na yung dough natin. So medyo nag-double size na siya. Dito kailangan naman nating i-punch out yung dough para ma-release yung air gas. So hindi siya mag-bubbles mamaya kapag binake natin. Then, tinimbang ko nga muna ito ng 45 grams bawat isa para pantay-pantay yung laki ng toasted siopaw natin mamaya. And then, hulmahin naman muna natin ito gamit ang kamay para kumini siya. So, hanggang sa maubos natin lahat ng dough. Ang tawag namin dito, figura. Sa stage na to, pinapakinis yung tinapay para mag-close yung dough hanggang dun sa ilalim. At saka, maging siksik din yung dough kapag naluto na mamaya. And then after, i-rest ko nga ulit yung dough ng 15 minutes. Pero dito, sa table ko na siya i-rest, and then tatakpan ko lang ng cling wrap. Patulad kanina, kung wala kayong cling wrap pero may tela kayo, pwede yung takpan ng tela para hindi mag-dry yung dough. Bakit ko to ginagawa? Para mabilis umalsa yung dough kapag ni-rice na natin mamaya or pinalsa. And then maganda rin yung nire-rest siya ng ganito para kahit papano maganda yung kalabasan ng tinapay. After 15 minutes for another resting natin, so pwede na nating palamanan yun dough. Sa pagko-close, kailangan nyo lang pagsamasamahin yung edges ng dough, and then i-twist nyo lang or i-pinch nyo lang siya hanggang sa mag-close. Tapos ipiguro nyo siya ng maingat para hindi masira. And then kailangan dito sure talaga na close yung edges or yung pinakailalim para hindi siya bumuka kapag naluto mamaya. Kasi once na bumuka siya, hindi na siya magiging maganda. Especially kung gagawin yung pambenta. Gawin nyo lang yan ng paulit-ulit hanggang sa maubos na yung dough. Dito kung mapapansin nyo, medyo madami yung nagawa ko kasi isa't kalahating recipe yung ginamit ko. Yung ipopost ko naman, isang recipe lang yon. And then pinainit ko lang ng bahagya yung oven para doon ko siya i-rest para mas mabilis siyang umalsa. After ng 1 hour na pagpapaalsa natin, so magiging ganito siya.
Bago natin i-bake, papahiran ko muna to ng egg wash. Then sa oven temperature, 375 Fahrenheit. And then sa time naman, 20 to 25 minutes or hanggang sa mag-golden brown na yung top nung toasted siopaw. Then wag nyo rin kalimutang baliktarin para maging even yung pagkaluto ng toasted siopaw natin. And then sa time para hindi masunog yung binibake ko, ang ginagawa ko, 10 minutes muna or 15 minutes or kalahati nung time baking, and then mag-additional ako para dun sa pinaka-final baking. So after natin ma-bake, magiging ganito na yung itsura niya. Tara, itry na natin kung masarap yung ginawa natin toasted siopaw. Kung nagustuhan niyo yung recipe ng toasted siopaw natin, huwag niyo naman kalimutan i-like. Pwede rin kayong mag-comment kung may mga gusto kayong itanong. Siyempre, huwag niyo rin kalimutan mag-follow and share. Salamat!